Magandang araw po ulit sa inyo. Tayo po ay uuwi muna uli dito sa aming probinsya. Pagkatapos po manalasa ng bagyong Agon. Ayan. Binabaybay po namin itong kalsada na ito papasok po doon sa aming bahay. Ito yung mga dinaanan ng bagyo. Ubos ang mga bunga ng nyug. Yung mga pananim, ubos din. Ayan, tayo'y dadaan po dito sa ilog na pag bumabagyo or malakas ang ulan, sobrang laki ng baha. Hindi mo talaga madadaanan. Ayan, yung nakikita nyo pong yan, nung bagyo talagang umawas. Ganyan sa magkabilang as in, wala talaga nakadaan, mga 1 linggo siyang hindi nadaanan. Ang tindi nung bagyong dumaan dito sa probinsya ng Quezon. Talagang wasak lahat. Mga pananim na saging, ubos. Yung daan, napakahirap. Wala, nakita pa yung pinamili ko. Mabuti na nga lang at medyo simentado na. Medyo kahit paano, bawas putik. Pero hindi pa rin lahat. Yan, itong part na dinadaanan namin na to, sobrang putik at saka mabato. Kawawa talaga yung sasakyan. Halos 1 week daw po itong hindi nadaanan after nung bagyo. Kung mga maliliit lang siguro na mga sasakyan siguro hindi kakayanin sa sobrang hirap ng daan. Ito po yung after ng bagyo, pagkatapos ng bagyong Agon. Ayun, sa wakas nasa purong sementadong kalsada na kami. Pero kahit paano, unti-unti naman na uli nakakabawi. Yun nga lang, yung mga nyug, mga hindi pa dapat anihin or hindi pa dapat kawitin, wala nagbagsakan na. Sa sobrang lakas daw nung dumaan na bagyo dito. Masarap na ding bumiyahe pa rito kahit papaano kasi ang ganda na ng daan. Pagkalampas do sa mabato at putikan, ito kalsada na siya. Medyo nalinisan na nila. Kasi siguro mga 1 week after na itong pag-uwi namin na ito.
Yan. Yang may nakalagay daw na, yung yellow lane na yan nakalagay, yung ilalim ng kalsada na yan is lumambot. Parang sa sobrang lakas ng ulan walang tigil, gumuho. Kaya hindi pwede munang daanan. Malapit na po kami sa aming bahay. Yun o, daming saging na nabali. Nabali yung puno. Siguro mga 2 years pa uli yan bago makarecover. Mukhang uulan na naman. Makulimlim ang paligid. Ayan, ito na po kami. Dito na sa aming destinasyon.